Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Saido. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kwalipikado siyang supilan si Chen Yanran pagkakakilanlan. Talagang kakaiba sa iyo na sabihin iyan. Ano ang napakabilis? Kailangan ba nating makuha ang pahintulot mo kapag tayo ay magkasama? Sinabi ni Bai Ling Warner ng may mataas na espiritu. Sa harap ng pagiging agresibo ni Bai Ling Warner, nagalit si Chen Yanran, ngunit hindi siya kwalipikadong pabulaanan Bai Ling Warner. Kung ganoon, pupunta ako sa punto. Pumunta ako sa iyo para magtanong ng isang bagay. Sinabi ni Chen Yanran. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit gumawa ng isang okay na kilos gamit ang kanyang kamay, ngunit wala ito sa lupa. Hindi lang si Chen Yanran ang hindi nakaintindi nito, kundi si Bai Ling Warner ay nasa kawalan din. Asawa, ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka na tanong ni Bai Ling Warner. Aaron, dumating ang ganitong reaksyon, mga taong Xuanyuan sa mundo, paano maiintindihan ang kilos ng lupa, mabilis na sinabi, ay masasabi ang ibig sabihin. Si Bai Ling Warner ay gumawa ng kilos ayon sa kilos ni Han Sanchen, pagkatapos ay kontentong tumango, na para bang natutuwa siya dahil natuto siya ng mga bagong galaw. Huminga ng malalim si Chen Yanran, at sa wakas ay naharap niya ang araw na ito, hindi niya maiwasang kabahan. Sa simula, pinatay mo ang 4 na Lamperel Master na natagpuan ni Wang Exi at ng kanyang pamilya. Tanong ni Chen Yanran. Matagal ko nang sinabi ito sa iyo, ngunit hindi ka naniniwala. Sinabi ni Han Sanchen na hindi siya nagtago. Sa simula, sa ilalim ng pagtatanong ni Chen Yanran, sinabi na ni Han Sanchen ang totoo, ngunit nakakalungkot na tinanggap lamang ito ni Chen Yanran bilang isang biro. Sa sandaling nagbago ang mukha ni Chen Yanran, sinabi ito ni Han Sanchen sa simula, ngunit sa oras na iyon, itinuring lamang ni Chen Yanran si Han Sanchen bilang isang basura, kaya natural niyang naisip na hindi kayang harapin ng basura ang 4 na kaharian ng Lampara, mga master, at natural na hindi maniniwala sa mga salita ni Han Sanchen. Matapos huminga muli ng malalim, patuloy na nagtanong si Chen Yanran, sa gitna ng kabundukan ng Longyan, walang ibang tao maliban sa aming tatlo, tama ba? Napataas ang kilay ni Han 3,000 upang makita si Chen Yanran, mula noon ay naunawaan na lamang niya ang dahilan kung bakit nahanap ni Chen Yanran ang kanyang sarili, hindi niya inaasahan na siya ay may pagdududa sa kanyang sariling lakas, marahil kahit na siya ay may kaunting ebidensya. Tinapik ni Aaron ang kanyang ulo. Kung tutuusin, dapat matagal na niyang nahulaan ang tungkol dito. Kung hindi, magbabago ba ang isip ni Chen Yanran sa ibang mga kadahilanan? Tanging si Aaron lang ang nakaisip na ang sikreto ay naitago ng mabuti, kaya hindi niya ito sinamahan, bakit mo naitanong iyan? Sinabi ni Aaron, dahil maraming bagay na nangyayari sa iyo ay kakaiba, at ang mga kakaibang bagay na ito ay nagpapatunay na hindi ka isang basura, sabi ni Chen Yanran. Isang panig ng Bai Ling Warner narinig ang pangungusap na ito, hindi mapigil ang matawa. Nakakatawa na masasabi ito ng babaeng ito dahil tinatrato niya ang Aaron bilang basura. Ang pamilyang bulag na Chen ay maaaring tratuhin ang Aaron bilang isang basura, ito ba? Baka naman nagkataon lang ang mga kakaibang bagay na iniisip mo. Sabi ni Aaron. Umiling si Chen Yanran, at napakatindi, sinabi, hindi maaaring nagkataon, hindi maaaring napakaraming pagkakataon ang nangyari sa iyo, alam ko, ikaw ang Panginoon ni Huang Xiaoyong, tinulungan mo siyang paamuin ang 7-star beast, tama ba? Kwalipikado siyang supilan si Chen Yanran pagkakakilanlan.
Talagang kakaiba sa iyo na sabihin iyan. Ano ang napakabilis? Kailangan ba nating makuha ang pahintulot mo kapag tayo ay magkasama? Sinabi ni Bailing Warner ng may mataas na espiritu. Sa harap ng pagiging agresibo ni Bailing Warner, nagalit si Chen Yanran, ngunit hindi siya kwalipikadong pabulaanan Bailing Warner. Kung ganoon, pupunta ako sa punto. Pumunta ako sa iyo para magtanong ng isang bagay. Sinabi ni Chen Yanran. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit gumawa ng isang okay na kilos gamit ang kanyang kamay, ngunit wala ito sa lupa. Hindi lang si Chen Yanran ang hindi nakaintindi nito, kundi si Bailing Warner ay nasa kawalan din. Asawa, ano ang ibig mong sabihin? Nagtataka na tanong ni Bailing Warner. Aaron, dumating ang ganitong reaksyon, mga taong Xuanyuan sa mundo, paano maiintindihan ang kilos ng lupa, mabilis na sinabi, ay masasabi ang ibig sabihin. Si Bailing Warner ay gumawa ng kilos ayon sa kilos ni Han Sanchen, pagkatapos ay kontentong tumango, na para bang natutuwa siya dahil natuto siya ng mga bagong galaw. Huminga ng malalim si Chen Yanran, at sa wakas ay naharap niya ang araw na ito, hindi niya maiwasang kabahan. Sa simula, pinatay mo ang 4 na Lamp Master na natagpuan ni Wang Exi at ng kanyang pamilya. Tanong ni Chen Yanran. Matagal ko nang sinabi ito sa iyo, ngunit hindi ka naniniwala. Sinabi ni Han Sanchen na hindi siya nagtago. Sa simula, sa ilalim ng pagtatanong ni Chen Yanran, sinabi na ni Han Sanchen ang totoo, ngunit nakakalungkot na tinanggap lamang ito ni Chen Yanran bilang isang biro. Sa sandaling nagbago ang mukha ni Chen Yanran, sinabi ito ni Han Sanchen sa simula, ngunit sa oras na iyon, itinuring lamang ni Chen Yanran si Han Sanchen bilang isang basura, kaya natural niyang naisip na hindi kayang harapin ng basura ang 4 na kaharian ng lampara, mga master, at natural na hindi maniniwala sa mga salita ni Han Sanchen. Matapos huminga muli ng malalim, patuloy na nagtanong si Chen Yanran, sa gitna ng kabundukan ng Longyan, walang ibang tao maliban sa aming 3, tama ba? Napataas ang kilay ni Han 3,000 upang makita si Chen Yanran, mula noon ay naunawaan na lamang niya ang dahilan kung bakit nahanap ni Chen Yanran ang kanyang sarili, hindi niya inaasahan na siya ay may pagdududa sa kanyang sariling lakas, marahil kahit na siya ay may kaunting ebidensya. Tinapik ni Aaron ang kanyang ulo. Kung tutuusin, dapat matagal na niyang nahulaan ang tungkol dito. Kung hindi, magbabago ba ang isip ni Chen Yanran sa ibang mga kadahilanan? Tanging si Aaron lang ang nakaisip na ang sikreto ay naitago ng mabuti, kaya hindi niya ito sinamahan, bakit mo naitanong iyan? Sinabi ni Aaron, dahil maraming bagay na nangyayari sa iyo ay kakaiba, at ang mga kakaibang bagay na ito ay nagpapatunay na hindi ka isang basura, sabi ni Chen Yanran. Isang panig ng Bailing Warner narinig ang pangungusap na ito, hindi mapigil ang matawa. Nakakatawa na masasabi ito ng babaeng ito dahil tinatrato niya ang Aaron bilang basura. Ang pamilyang bulag na Chen ay maaaring tratuhin ang Aaron bilang isang basura, ito ba? Baka naman nagkataon lang ang mga kakaibang bagay na iniisip mo. Sabi ni Aaron. Umiling si Chen Yanran, at napakatindi, sinabi, hindi maaaring nagkataon, hindi maaaring napakaraming pagkakataon ang nangyari sa iyo, alam ko, ikaw ang Panginoon ni Huang Xiaoyong, tinulungan mo siyang paamuin ang 7-star beast, tama ba? Sa harap ng tanong ni Chen Yanran, hindi nagbigay ng positibong sagot si Han Sanchen, ngunit sinabing, wala akong kinalaman sa pamilya Chen, at ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan sa iyo. Dahil naitanong mo na kung ano ang gusto mong itanong, maaari ka nang pumunta. Si Chen Yanran ay umiiling na parang kalansing. Hindi siya papayag na umalis ng ganito. Inaasahan din niyang mailigtas ang Aaron at hayaang makabalik si Aaron sa tirahan ni Chen. Dahil bumababa ang status ng pamilya Chen sa lungsod ng Longyan, ang Aaron lang ang makakapagligtas sa pamilya Chen. Bukod dito, kung ang Aaron ay handang bumalik sa tahanan ni Chen, ito ay isang magandang bagay din para kay Chen Tiexen. Magagawa nitong hindi na gumala si Chen Tiexen sa buong mundo at hindi na magmadali upang sambahin ang kanyang guro. Si Chen Tiexen lang ang makakalagpas sa sitwasyon at maging isang malakas na tao, kaya ba ng pamilya Chen maging malakas ka talaga? Hindi ako pupunta, sinabi ni Chen Yanran. Kung hindi ka aalis, mananatili ka sa bahay. Ano ang gusto mong gawin? Inip na sabi ni Bailing Warner, ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Inutusan na siya ni Aaron na umalis, at gusto pa niyang maging walang kahihiyan. Aaron,
Basta't tumango ka, maaari akong maging asawa muli, at mabubusog kita sa anumang oras. Ganap na ibababa ni Chen Yanran ang kanyang dignidad sa sandaling ito. Isipin ang matayog na ugali ni Chen Yanran sa harap ng Aaron, at ngayon siya ay ganap na dalawang uri ng matinding pagbabago sa pagkakakilanlan. Si Bai Lingwaner ay naiinip na marinig ang pangungusap na ito. Natatakot siya na hindi mapaglabanan ni Aaron ang kagandahan ni Chen Yanran at pumayag siya sa kanya. Sa kasong ito, wala siyang pagkakataon na maging asawa ng Aaron. Hindi mo siya ipapangako, tinanong ni Bai Lingwaner ang Aaron. Natawa si Aaron. Naiinip si Bai Lingwaner at sinabing, anong tinatawa-tawa mo sa? Huwag siyang pabayaan. Sa sandaling ito, kahit si Chen Yanran ay nadama na siya ay may pagkakataon, at hindi niya maiwasang magpahinga ng kaunti. Ngunit pagkatapos ay tuluyan siyang itinulak ng mga salita ni Aaron. Sa aking mga mata, isa ka lamang na ordinaryong babae sa karamihan. Hindi ako interesado sa iyo. Sabi ng Aaron. Sa ngayon, maraming babae ang nakilala ng Aaron, at ang mga babaeng ito ay may pambihirang kagandahan, ngunit hindi nila maihahambing kay Chi Ian, mas mababa ay katumbas 16 mas mahigit sa simula, si Chi Ian ay tinanggihan ng Aaron ng maraming beses. Kung siya ay kontrolado ng pagnanasa, siya ay nakulong sa palda ng granada ni Chi Ian, si Chen Yanran, kahit na sa hitsura o anyo, ay ang pagkakaroon ng pinakamahusay, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya maaaring magkaroon ng anumang tukso sa Aaron. Itong pangungusap na parang palanggana ng malamig na tubig ay ibinuhos sa Chen Yanran, mga ordinaryong babae, hindi interesado. Ang epekto ng 8 salitang ito kay Chen Yanran ay halos hindi mailalarawan, mula maliit hanggang malaki, ang buhay ni Chen Yanran ay papuri lamang, at ang kanyang hitsura ay talagang karapat-dapat sa mga salitang iyon ng papuri. Kailan magagamit ang mga ordinaryong salita sa kanya? Ngunit ngayon, walang halaga kung paano siya sinusuri ng iba. May mapagpasyang salik ang mga salita ni Aaron. Kung sa tingin ni Aaron ay ordinaryo siya, kung gayon siya ay talagang ordinaryo. Isn't there any possibility between us? Tumangging sumuko si Chen Yanran at nagtanong. Sa madaling salita, ayaw niyang aminin na wala siyang pagkakataon sa Aaron. Kung tutuusin, napakaraming bagay siyang maaasahan sa Aaron. Ang mga salita ay ginawang napakalinaw. Mas mabuting pumunta ka sa lalong madaling panahon. Hindi ka welcome sa aming pamilya. Aaron ay hindi pa ibinuka ang kanyang bibig, Bai Lingwaner ay hindi makapaghintay na sabihin, siya ay nag-aalala tungkol sa Aaron puso malambot, at Chen Yanran umalis ay hindi maaaring maging mabuti. Nagmamadaling umiling si Chen Yanran. Dumating siya para laruin ang emotional card. Natural, hindi niya maihayag ang kanya. Hindi niya maihayag ang kanyang tunay na layunin. Sabi niya, hindi, gusto kita. Lumapit ako sa'yo dahil gusto kita. Sana makabalik ka sa akin. Sana maipagpatuloy natin ang ating relasyon. Aaron smile, sinabi, so pumunta ka sa akin, para sa pamilya Chen, para kay Chen Tiexen. Ngunit ngayon ay hindi magagawa ng pamilya Chen kung wala ka. Sabi ni Chen Yanran, Aaron ay hindi natinag, matigas ang puso, walang tono na sinabi, you go, bago pa ang pamilya Chen ay tapos na sa akin, wala akong pakialam. Alam kong mali ako, Aaron. Patawarin mo ako. Tumutulo ang luha ni Chen Yanran, sabi ng bulaklak ng peras na may ulan, kung hindi dahil sa masamang ugali sa Aaron noon, at kung hindi dahil sa pagmamaneho ng Aaron palabas ng Chen pamilya, paano masira ang kanyang relasyon kay Aaron hanggang sa puntong ito? Inner regret ay parang bulkan na sumasabog mula sa puso. Ang 3 salitang ito ay nagbigay daan kay Chen Yanran na tuluyang mawalan ng pag-asa. Alam niyang wala na siyang pagkakataong mabawi ang relasyon nila ni Aaron. Umalis ka na, sabi ni Aaron. Tingnan ni Chen Yanran ang Aaron na parang sulo. Ang sinasabi ni Bai Lingwaner ay hindi mahalaga, ngunit ang ugali ng Aaron. Siyempre, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi makikipagkompromiso si Han Sanchen sa sinumang babae maliban kay Ivory sa mga tuntunin ng damdamin. Maging si Chi Ian, na nagbayad para sa kanya ng krisis ng buong pamilya, ay hindi kailanman tumanggap ng pagmamahal ni Chi Ian kapag siya ay malambot ang puso. Paano ito maniniwala ng Aaron? Chen Yanran at siya ay walang emosyonal na pundasyon. Paano sila mai-inlove sa kanya ng walang dahilan, of Warner? Sabi ni Aaron. Hindi na ito makita ni Bai Lingwaner. Pinuntahan niya si Chen Yanran at sinabing, mas mabuting mag-isa ka.
Huwag hayaang walisin ng iyong dignidad ang sahig. Hindi sumusuko si Chen Yanran sa pagtingin sa Aaron, dahil alam niya na sa sandaling umalis siya, ang kapalaran sa pagitan niya at Aaron ay ganap na nasira. Bang! Lumuhad si Chen Yanran sa harap ng Aaron at sinabing, alam kong nanghihinayang ako sa iyo noon. Lumuhad ako at hihingi ng tawad sa iyo. Hanggat kaya mo akong patawarin, kahit anong ipagawa mo sa akin. Hindi nilingga ni Aaron si Chen Yanran at dirdiretsong bumalik sa kwarto. Hindi kaya ni Bai Lingwan. Kung tutuusin, si Chen Yanran, bilang isang babae, ay lumuhad upang humingi ng tawad sa kanya, na halos nawawala ang lahat ng kanyang dignidad. Ngunit ang Aaron ay ganitong uri ng walang awa na reaksyon. Ang taong ito ay parang bato na hindi kayang takpan ng init, isang malaking bato ng yelo na hindi matuno. Ngayon ay nakatingin siya kay Chen Yanran, at para siyang salamin. It makes her feel that this kind of thing will happen to her sooner or later. Aaron, bakit hindi mo ako mabigyan ng isa pang pagkakataon? Binuksan ni Chen Yanran ang kanyang boses at sumigaw sa Aaron. Napabuntong hininga si Bailong Warner, bumalik na si Aaron sa silid, ang kanyang matatag na ugali, halatang hindi mabibigyan ng pagkakataon si Chen Yanran, mas mabuting pumunta ka. Hindi mo ba nakikita ang kanyang determinasyon? Sabi ni Bailing Warner. Ang oras ni Chen Yanran ay tulad ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Hindi niya pinangarap na magtatapos ng ganito ang paglalakbay na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!